Ninakaw at kinatay ang isang dambuhala at pambihirang isda sa isang resort sa Pagbilao, Quezon. Pinuntirya ng mga magnanakaw ang isdang Arapaima sa fish pond ng resort. Tinatayang nasa 25 taong gulang na ang isda at nagkakahalaga ng 7 milyong piso. Arestado ang 3 tauhan ng resort na nahuli matapos maisumbong ng kanilang foreman. Ayon sa pulisya, plano pa raw ng 3 na paghati-hatian ang karne ng isda. Wala pang pahayag ang mga suspect maharap sa reklamo. Ang Arapaima ay isang pambihirang isda sa Amazon. Mahal po ito dahil bukod sa protektado ng international trade regulations, ang pagbebenta sa mga ito, high maintenance din o hindi basta-basta ang pag-aalaga rito. Sabi naman ng grupong PETA o People for the Ethical Treatment of Animals, anumang halaga ng isda, ang katotohanan ay isa pa rin itong buhay na nilalang na kayang makaramdam at may sariling halaga. Busy si Julian San Jose sa kanyang duties bilang The Clash Teens Master. Pero di pa man yan tapos, dapat rin daw abangan ang kanyang magiging role sa pagbabalik ng The Boys Kids. Yan ang aking chika. Mula sa pagiging Clash Teens Master to becoming a coach once more sa pagbabalik ng The Boys Kids, di maitago ni Julian San Jose ang kanyang excitement sa pag-hone at pag-discover ng up-and-coming talents. I'm not sure kung kailan mangyayari yung blind auditions, but I think very soon since medyo pa-halfway na rin kami sa The Clash Teens eh. And so far, it's a busy, it's been a busy journey for me ngayon, and I'm happy about it. Ang kanyang mga makakasama sa revolving chairs, certified idols sa music industry, at matagal na niyang pangarap na makasama sa isang proyekto. Oh my gosh! Wow! Ganun yung reaction ko. Kasi first time kong, I think, makakatrabaho yung ilan sa kanila. First time kong makakatrabaho sa isang show. And although we've known each other for a long time already, since maliit lang naman ang industry, kaya nakikita-kita kami pag mga events, ganyan, mga collaborations, but it's, I don't know how they are pagdating sa mentoring, di ba? Or sa agawan ng mga bata, or sa revolving chair. So ako, I'm super duper excited and looking forward for the season. Para po harangin ang baha sa pag-apaw sa kalsada, may bagong teknolohiyang inilatag ang MMDA sa ilang bahagi ng EDSA. Kung ano yan, alamin sa pagtutok ni Jamie Santos. Madulas ang daan itong mga nakarang araw dulot ng pag-ulan, natakaw aksidente para sa ilang motorista, tulad ng isang rider na tumumba sa gitna ng kalsada. Ang rider naman na ito, patay matapos sumalpok sa barrier sa Commonwealth, Quezon City. Kaya 24 oras nakamonitor ang MMDA sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Tuloy-tuloy rin ang operasyon ng MMDA Flood Control Team sa pagtanggal ng mga baras sa mga drainage sa Parañaque, Malabon at Mandaluyong. Bagamat lumayo na yung bagyo, nandoon pa rin tayo sa posibilidad na may bumagsak sa atin na ulan na between 50 to 100 mm. Ibig sabihin ay ang threshold natin 50 mm lang. Anumang oras pwede tayo magbaha. Kaya tayo ay nananatili sa blue alert. Ibig sabihin ay 24 hours pa rin tayong nagmamatsyag na present ang ating Emergency Operation Center. Bahagi rin ng flood mitigation program ng ahensya ang paggamit ng L-shaped flood barriers sa harap ng Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Ang L-barriers kasi, medyo bagong teknolohiya natin yan para mabilis ma-channel ang tubig baha papunta sa ating mga drainage systems. Maproteksyonan ang mga waterways, mga roadways natin para hindi na siya ang supposedly ang baha na pupunta dadaan pa sa mga kalsada ay mapipigilan na. Ayon sa MMDA, layo nitong harangin ang tubig mula sa mataas na bahagi ng kampo para hindi ito umabot sa EDSA sa oras ng malalakas na pag-ulan. Pinag-aralan na ating mga inhinyero kung saan yung mga dati nating alam na mga baha. Doon namin piniposition ngayon. Mula sa Japan ang teknolohiyang ito at dumaan sa pagsasanay ang mga tauhan ng MMDA sa tamang paglalagay at paggamit ng flood barriers upang mas mapalakas ang pagtugon sa pagbaha.
Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.